For transparency, sinabihan ako na pwede bang sir mag-perform kayo? Sabi ko, pwede bang hindi kami kasi kami na yung nandun. Baka akala kami yung naglagay sa program. So wala naman po tayong budget. Kayo na lang po para hindi ko rin. Pero ito po, kaya ko rin gustong basahin mula sa NCCA para sa programa natin. Nung bata-bata pa ako, 2005, isa sa mga unang naparangalan ng NCCA Writers Prize. Sana nandito pa si Sir Eric, para nasabi ko sa kanya na, Sir, 21 years ago, 250,000 na yung premyo. Baka naman pwede na natin taasan. Premyo sa prize kasi 250,000 na mamaya pa kami gabi So noon, medyo life-changing sa akin, 250,000, 21 years ago. Tapos nilathala natin na yung press, yung bagong edition nito, nakita ko sa isang post sa FB, sabi, ito lang yata daw yung nobela ng skin. Dahil isa sa proud ako ay simula na una yung nalathala, hindi nawawala sa safety. Kunin niyo lang po sa amin. Nilathala ng Andrew yung unang edisyon, nilathala ng Bisping yung ikalawang edisyon at ng Ateneo Press itong latest edisyon. At isa siguro sa mga dahilan noon ay sinusulat ko sa nobela yung sa palagay ko hindi ko pa nababasa ng panahon na yun at hanggang ngayon. At ngayon pa lang kung tutuusin at kakaroon ng currency sa mga discussions natin sa lipunan ng mga issue ng kabataan, kagaya halimbawa ng gender fluidity, ng mental health, na noon ay wala pa tayong pangalan sa marami sa mga usapin na ito, pero siya sinusubok paksain yung libro. So, papasahin ko po at dalawang maiting bahagi, hindi magkasunod ng dalawang bahagi mula sa nobela. Araw ng mga puso. At sumabog ang mga puso ng mga naiwan at namatayan matapos pasabugin ang bus sa EDSA. Subalit hindi ang kay Daniel. Dahil hindi niya nalaman at hindi na niya malalaman na naroon ang babaeng panalibot na niya ang mukha. Hindi niya maiisip yun, lalo pat may iba pang magkakahiwalay na pagpapasabog sa ibang bahagi ng Pilipinas ng araw na yun. Masyadong malawak nangyayari mo para mag-isip ni Daniel na may sinasabi sa kanya mismo ang mga nangyari. Yun ang panganib. Nakikita mo. Ito ang kahirapan. Pwede kong katahin ang kwentong yun at sabihin, totoo yun. Totoong nangyari ang mga yun. Kahit tignan pa ang mga dyaryo, kahit balikan pa ang tapes ng mga balita sa TV. Pero, narito ka ba para malaman ng totoo? Binabasa mo ba ang mga ito para sa pag-asa na mapatagpuan mo dito ang totoo? May 8 tao na nananahanan ngayon sa puso ko. 2 ang kumatok sa magkaibang araw. Pinagbuksan ko at pinatuloy. Kinumusta na parang matagal nang ilala. Hindi sila nagkikita sa pagkakaalam ko dahil nasa magkabilang sila ng puso ko. May magkaibang pinagkakaabalahan ng ayaw ipaalam sa akin. Ang ikatlo naman ay basta pumasok minsan na iwan kong bukas ang puso ko. Hindi ko siya kilala at ayaw niyang magpakilala ng lubos, pero ayaw na niyang umalis at ayaw na rin siyang umalis. Ang ika-4 ay minsan ang umalis at pagkailan ay nagbalik. Alam kong hindi siya magtatagal, pero sa ngayon, narito at namamalagi siya sa puso ko. At madalas nakausap ang ika-5 ng pinakaunang nanirahan dito simula pagkabata. Sa pinagagtagal, nakalimutan ko naman nasa puso ko nga pala siya. Hanggang sa dumating ito lang ang ika-6 nakamukhang kamukha niya at akala ko'y siya na hindi lang siya ulit nagpakita, ipinaalala, iba siya. Hindi sila magkaano-ano at wala na silang pagkakapareho maliban sa itsura nila. Hindi sila nag-usap, nagtatamuan lang sa loob ng puso ko na parang sapat na yun para tapusin ang mga ugnayang hindi naman simulan. Ang ika-7 ay laging nasa tapat ng pintuan palabas ng puso ko. Nagbabanta ng pag-alis ng mga oras, pero hindi magawa-gawang umalis.
Naroon siya lagi sa pangako ng paglisan. Subalit, damang kong sa bandang huli, siya ang maiiwan. Huwag mong itanong kung paano ko nalaman, hindi ko naunawaan ang mga laman ng puso ko. Ang ikawalo, ang multong nananakot paminsan-minsan sa pitong kasama niya sa puso ko. Ipinapaalala sa mga ito na maaari silang pumanaw sa loob ng puso ko, pero hindi nila kailangang mawala ng tuluyan. Maraming salamat po at makikaya ng tuwa.